Ah, hello, ako po si Ma'am Tucker, isa sa mga sponsor ng Team Taghirap. Noon po ay wala po akong team. Basta nung nag-umpisa po ako mag-sponsor, ang goal ko po is tumulong sa mga mahihirap. Not knowing na, or wala sa isip ko na may mga team na mga ganun. Basta kung saan ko gustong tumulong sa vlogger, kung gusto kong tulungan yung mga taong na-interview nila, nakita kong karapat dapat silang tulungan ay tulungan ko po. So, ang umpisa po sa aking mga natulungan ay napapatayo po ako ng bahay sa isa sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Pagkatas po noon ay nakilala ko po ito si Butete, dahil isa po siya sa mga leader po ng mga vlogger doon, sa isa sa mga vlogger na natulungan ko po, yung kanilang beneficiary. So nung panahon na nakilala ko po ang taong ito, ay humingi po siya ng pabor sa akin kung pwede daw po ba akong mag-sponsor para po sa pabigas, kasi daw po yung sponsor po na nag-sponsor po sa kanila ng pabigas ng mga panahon na yun ay huminto na po sa pagbibigay ng supply ng bigas para sa kanila. At ang sabi niya lang sa akin noon ay nagalit yung sponsor. Pero dahil sa hindi ko naman kilala, dahil bago pa lang ako nung time na yon na nag-i-sponsor, so hindi ko po inalam kung bakit at kung anong dahilan. Basta sabi lang niya nagalit yung sponsor at huminto na sa pagbibigay ng pabigas. Kaya naman po nakiusap po siya kung pwede daw ba ako mag-sponsor ng bigas na pang-ayuda sa kung saan sila gustong mag-vlog, kasi hindi daw po sila makapag-vlog dahil wala daw po silang pang-ayuda. Kaya naman po, sabi ko, sige, sabi kong ganyan. Sige, magpapadala ako. Sabi niya, gusto ko sana, Ma'am Tucker, gusto ko po sanang namigay kami ng bigas, tsaka mga dilata, sardinas, tsaka noodles. So, dahil sa ako naman, nagbibigay lang po. Matagal na po ako hindi nakakauwi ng Pilipinas, so hindi ko po alam ang presyo sa mga bilihin sa Pilipinas. Kaya ako'y nagbigay po ng budget po dyan. Pero before po niyan, tumulong din po ako sa isa sa mga binablog po niya na ang kondisyon ay mentally meron po siyang diferensya na depressed po. Kaya ayun, nagka problema po ang babaeng yun. Kaya po sabi ko, sige, willing akong tumulong para maipagamot po yung si Gingging. Kaya nung nag-umpisa po akong tumulong dito sa vlogger na to, itong si Edison Butete, sabi ko, sige, ipagamot natin. Dapat humanap kayo ng psychiatrist at madala doon si Gingging. Hindi dapat ninyo basta-bastang pinapainom lang ng gamot si Gingging na basta-basta na hindi niya sariling reseta. Kaya po nung panahon na yon ay naghanap po sila ng mapupuntahan po, at yun nga po, dinala nila si Gingging doon. So I send money po to provide the medication for Gingging. So nag-budget po ako ng 10,000 sa pagpapagamot kay Gingging, pagpapadala sa kanya sa doktor o sa psychiatrist para makita po yung kalagayan ni Gingging. Kasi ang tingin ko talaga noon, may bipolar yung sakit ni Gingging. At dahil sa kahit na nandito naman po ako sa Canada, so hindi ko po maibibigay sa kanila yung gamot na karapat dapat sa kanila, dahil wala naman po ako sa Pilipinas. Kaya inutusan ko po talaga sila na pumunta po at sumangguni po sa espesyalista o sa psychiatrist para po siya ay malunasan po yung pong dapat na gamot na ibigay sa kanya. Yun po ang kanyang maiinom. So
yun nga po, nagpadala ako ng 25,000. So, yung 10,000 para sa pagpapagamot na kay Gingging. At yung 15,000 po, kasi sinagot ko po yung dun sa pabahay po ni Gingging dahil naayos po nila Sir Edison yung pabahay niya noon. Yung bahay ni Gingging po kasi ay sira-sira nung time na yun. Kaya kami pong iba-ibang mga sponsor, marami po kami mga nag-sponsor po sa bahay ni Gingging. Nag-contribute po ng anong maibibigay. So ako ako noon, sabi ko sige, ako na lang sa bintana. Ako ang sasagot sa bintana ng bahay ni Gingging para umayos ang bahay ni Gingging. So yun po, ang budget ko po sa bintana is 15,000. Tapos yun, ang sabi niya nang nagpagawa po siya, hindi daw po pwedeng lagyan lahat. So doon lang daw sa salas pwedeng lagyan, kasi daw yung sukat daw ng bintana doon sa taas, doon sa kwarto ni Gingging ay iba daw po ang sukat ng bintana at hindi po ugma sa sukat ng jealousy po. Yung pinagawa ko pong bintana made of jealousy po na tawag nito, yung glass po tinted. So kaya naman, as I said, hindi ko po alam ang presyo sa Pilipinas kung magkano. Kaya sabi niya umpisa na nag-sponsor ako sa kanya, matino pa siya. So bina-vlog pa niya noon yung pagpunta dun sa shop o dun sa tindahan kung saan nila binili po yung bintana, at pinakita niya po sa akin yung halaga nung bintana at yung resibo. Nakita niya sa akin, which is 6,000 lang po ang presyo ng bintana na 3 piraso po na panel doon po sa salas. So di lang po ako kumibo kasi hindi ko po alam kung alam ko may sobra dun sa pera, pero hindi na ako kumibo kasi baka gusto niyang wala naman din siyang sinasabi sa akin kung saan niya ilalagay or tinatanong, hindi man lang siya nagtanong sa akin kung anong gagawin niya dun sa sobra sa pera. Kung 6,000 lang ang binayaran niya sa bintana, so may natira pang magkano. So hindi naman siya nagtanong sa akin kung anong gagawin niya doon. Hindi na lang din ako kumibo kasi busy rin po ako sa trabaho ko dito. So hindi ko po din alam na meron pa siyang ganitong mga akusasyon o mga hindi po magandang gawain na ginagawa niya po sa mga sponsor. So dahil nga bago lang ako noon, so nanahimik lang po ako. So pagdating po sa pabigas, nagpadala po uli ako sa kanya ng 15,000 po. Kasi sabi niya bibili po siya, gusto po sana niyang bumili ng bigas na pang ayuda at saka mga dilata po na sardinas. Gusto ko nga ng corn beef, pero sabi niya mahal masyado ang corn beef. Pag corn beef po ang bibili natin, Ma'am Tucker, konti lang po ang mabibili kasi mahal po ang isang lata ng corn beef. So na lang, sa sardinas na lang po at saka mga noodles. Pero sa totoo lang po, nung naipadala ko na po yung pera, wala po siyang pinakita sa akin, kahit picture man lang ng mga binili niyang bigas tsaka mga dilata. Wala po siyang naipakita sa akin na may binili po siya. Hindi na lang po din ako again kumibo kasi nga po nung mga time na yon, that was 6 months ago. So medyo umuulan-ulan nun yung panahon na dinala nila si Gingging sa doktor. Umuulan-ulan nun. So di na lang din ako kumibo kasi nagpapakita siya, sinasabi niya masakit ang katawan niya, nagpapahilot siya, may sakit sila, sabi ganun. Kaya hindi na lang ako kumibo kasi sabi ko siyempre umuulan, tag-ulan, so hindi sila makablog. So hindi lang ako kumibo, pero ang pinagtatakahan ko, hindi na niya pinakita sa akin yung items na binili niya. Sabi ko, naku ba, nakabili kaya ng bigas? Hindi ko man lang nakita. Tapos wala naman akong mapagtanungan sa mga ibang kasamahan niya. Kasi so naghintay lang talaga ako